just 100-fold the cross of Jesus Christ in our holy shore. Is now 500 years, awesome to behold. He has made us all new. We belong to His fold. The gospel is a blessing, but also a mission. So the poor and the children, we bring His salvation. To the rest of the world, His message of compassion. To all of humanity, His challenge of conversion. We are blessed, we are loved, we are called, we are sent. We will teach, we will serve. We are Christ, we are church. San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, oh holy Filipinos, bring to the good Lord Our praise and gratitude, our offering of love, our pledge to be faithful to the last drop of blood. We are blessed, we are loved, we are called, we are sent. We will teach, we will serve. We are Christ, we are years of jubilee, 500 years of blessing, 500 years of praises unto life everlasting. 500 years of jubilee, 500 years of blessing, 500 years of praises unto Priests of the order of preachers, the layman Lorenzo Ruiz, and their 13 companions be given in future the title of blessed, and that their feast be celebrated annually
on the day of their heavenly birth in the places and in the manner established by law. We stand before the grand horizon. 500 years of faith, grateful today. We bear the gift of mission. Totally yours, we give ourselves. Faithfully yours until the end. To your mission, Lord, we give our yes. Go where the sun rises above the hills. Share the word and serve those who are in need. Let the morning star accompany your way. Spread the fire of mission for the Lord. We stand before the grand horizon. 500 years of faith, grateful today. We bear the gift of mission. Totally yours, we give ourselves. Faithfully yours until the end. To your mission, Lord, we give our yes. We are gifted to give and live our gifts. Mercy, compassion, justice, and peace. The sign the world today will come to believe is the love we have for one and all. We bear the gift of mission, mercy, compassion, justice, and peace. We stand before the grand horizon. 500 years of faith, grateful today. We bear the gift of mission. Totally yours, we give ourselves. Faithfully yours until the end. To your mission, Lord, we give our yes. To your mission, Lord. To your mission, Lord, we give our yes. We give our yes.
Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay nasa ika-6 na linggo ng muling pagkabuhay. Ang mamumuno po sa ating banal na misa ay si Reverend Father Andy Ortega Liu. Magsitayo na po ang lahat. Sa hapag ng Panginoon, buong bayan ngayon nagtitipon upang pagsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Sa panahon higang ang lupa, sa panahon ng ani sa ganang, Sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan, sa hapag ng Panginoon, buong bayan ngayon nagtitipon upang pagsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. ang mga dakilang dukha, Ang banal at makasalanan, ang bulag at lumpo, ang api at sugatan, ang lahat ay inaanyayahan. sa hapag ng Panginoon, Buong bayan ngayon nagtitipon upang pagsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. sa aming Pagdadalamhati, sa aming pagbibigay puri, ano pa mang pagtangis, abot pa sakit, ang pangalan niya'y sinasambi. Mabuting umaga po sa inyong lahat. Mabuting umaga po, Father. Simulan po natin ang banal na misa sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Atin munang aminin ang ating mga pagkakasala. Sabay-sabay po tayo. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kay sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggang. Amen. Malhati sa Diyos ang kaitaasan at sa luma'y kapayapaan sa mga taong may mabuting kalooban. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, dinulwalhati ka namin. Pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong kaluwalhatian. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos,
Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nagais ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulugmok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal. Ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang, O Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo sa kalwalhatian. Tanggap ako. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong sumasayang araw na ito ng aming pagdiriwang sa pagkabuhay ni Kristo, kami makaganap ng pagdiriwang na wagas upang aming ginugunita ay lagi naming matupad sa gawa. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Amen. Pakinggan po natin ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Taliwas sa lumang paniniwala ng mga Hudyo na sila lamang ang maliligtas, pinagkalooban ng Espiritu Santo ang mga hentil ng biyaya ng kaligtasan. Tinanggap ni Pedro ang katotohanan ito at hindi siya nagdalawang isip na binyagan ang mga hentil. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Sinalubong ni Cornelio si Pedro at nagpatira pa sa harap nito at sumamba. Ngunit sinabi ni Pedro, "Tumindig kayo, ako'y tao ring tulad ninyo." Ngayon, lubusang natanto na walang itinatangi ang Diyos. Nalulugod siya sa sinumang may takot sa Kanya at gumagawa ng matuwid kahit saang bansa. Nagsasalita pa si Pedro nang bumaba ang Espiritu Santo sa mga nakikinig ng salita. Namangha ang mga mananampalatayang Hudyo na kasama ni Pedro sapagkat ang mga ito ay pinagkalooban din ng Espiritu Santo. Narinig nila ang mga hentil na nagsasalita sa iba't ibang wika at nagpupuri sa Diyos. Kaya't sinabi ni Pedro, tulad natin, sila'y pinagkalooban din ng Espiritu Santo. Sino pa ang makahahadlang na binyagan sila sa tubig? At iniutos niyang binyagan sila sa pangalan ni Jesucristo. Pagkatapos, hiniling nila kay Pedro na manatili roon ng ilang araw. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya'y kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo yaong hangad na tagumpay. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay na hayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit.
Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Sinusupil ng pag-ibig ang pagkamakasarili, poot, mga masamang palagay sa kapwa, sapagkat hindi lamang nagmumula sa puso ng tao ang pag-ibig, kundi sa Diyos rin na siyang unang umibig sa sangkatauhan. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang suguin niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo ang kanyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tatayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang sa akin nagmamahal, tutupad sa aking aral, ama't ako'y mananahan. Sumainyo ang Panginoon, At sumayin niyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, manatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama, at ako'y nanatili sa kanyang pag-ibig. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos, mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na ihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanya mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Hindi ko na kayo inaaring alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili at tumirang sa inyo upang kayo humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay pagkakalob sa inyo. Ito ang iniutos ko sa inyo, mag-ibigan kayo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon.
pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo po ang lahat. Muli po ay mabuting umaga sa inyong lahat. Minsan may lumapit kay Mother Teresa at sabi nung lumapit sa kanya, gusto ko pong tumulong sa inyong gawain. I want to help your apostolate. Yun ang sabi ng tao. At ang sagot ni Mother Teresa ay, umuwi ka, mahalin mo ang iyong pamilya. Go home and love your family. Nagsisimula ang pagmamahal sa kalooban. Nagsisimula ang pagmamahal sa pamilya. At ngayong linggo, sa ika-6 na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay, o 6th Sunday of Easter, ang tema ng mga pagbasa ay tungkol sa pag-ibig. It is about love. Napakalinaw sa unang pagbasa sa Gawa ng mga Apostol. Sinabi ni Pedro sa mga pagano na ang pagmamahal ng Diyos ay para sa lahat, hindi lang sa iilan. May kasabihan tayo, parang anak ka ng Diyos. Mali po yun. Sa unang pagbasa, yun ang paalala ni San Pedro kay Cornelio. Si Cornelio nagpatira pa sa harap ni Pedro. Pero sabi ni Pedro, wag mong gawin yan. Sapagkat ang pagmamahal ng Diyos ay para sa lahat, sapagkat ang lahat ay anak ng Diyos. Di lang tayong anak ng Diyos, lahat na nakikita natin ay anak ng Diyos. Sa ikalawang pagbasa, sa unang sulat ni San Juan, yun din ang sinasabi sa atin. Yung pag-ibig, sabi ni San Juan, na nanggagaling sa Diyos. Ang tunay na umiibig, sumusunod. Ang tunay na umiibig, naniniwala. Ang pag-ibig dapat ay nagdadala sa atin sa mas matibay na paniniwala sa Diyos. Ang pag-ibig dapat ay nagtutulak sa atin para sumunod sa Diyos. Pag may iniibig ka, nagiging sunod-sunuran ka. You always want to please that person. You obey, you follow, you believe. Gamitin natin yon sa Diyos, yung ganung uri ng pag-ibig. At yan ang sinasabi ni San Juan sa ikalawang pagbasa. At sa Ebanghelyo, yun ang paulit-ulit na sinasabi ni Jesus. Ano po ba madalas ang batayan ng ating pag-ibig o ng ating pagmamahal? Anong madalas sa batayan natin? Ang isa siyempre, mahal natin yung nagmamahal sa atin. It's so easy to love those who love us. It's so hard to love our enemies. Kaya madalas ang batayan ng mundo. Mahal mo ako, mamahalin din kita. Kumisan sa mga those in relationship, tinatanong, faithful ka ba? Ang sagot, faithful ako kung faithful ka din. Parang there's always a condition. Mabait ka ba? Mabait ako kung mabait ka din. Yun ang batayan ng pag-ibig sa atin. Mamahalin kita kung mamahalin mo ako. Mahal kita sapagkat mahal mo din ako. Yun ang batayan natin ng ating pagmamahal, ng ating pag-ibig. Ang pangalawang batayan natin, kapag mabuti sa atin, mahirap naman yatang mahalin yung basto sa atin. Mahirap yatang mahalin yung walang galang sa atin. Kaya mahal natin yung mabuti sa atin. Totoo nga naman yun. We treasure those people who are so good to us. And we love them. Yun ang isang batayan din ng ating pagmamahal, ng ating pag-ibig. Kasi yung mga mabuti sa atin, they unburden us. Pinapagaan yung buhay natin. At dapat lang naman talaga mahalin sila. Pero yan ang madalas na batayan natin. Paano yung pabigat sa atin?
Hindi ba natin pwedeng mahalin? Pero yun ang pangalawang batayan. At pangatlo, ang madaling mahalin o mahal natin, yung tumutulong sa atin. Kaya meron tayong utang na loob. Kasi tinutulungan tayo. Kung hindi tumutulong sa atin, meron nating mahalin. Itong tatlong ito ang madalas na batayan ng ating pagmamahal, ng ating pag-ibig. Madaling ibigin ang tatlong klaseng taong ito. Yung nagmamahal din sa atin, yung mabuti sa atin, at yung tumutulong sa atin. Pero paano nga ba magmahal? May tinuturo si Jesus sa Ebanghelyo. Paano ba magmahal? Ang isa po ay, ang tunay na pagmamahal, yung hindi ka na tinuturing na alipin, hindi ka turing na mababa, kundi isang kaibigan. Yun ang wika ni Jesus sa Ebanghelyo. Hindi ko na kayo inaaring alipin, sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng Panginoon. Sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan. Ang tunay na pagmamahal, ang tunay na pag-ibig, nagbibigay ng dangal, nagbibigay ng karangalan, na itataas ang antas ng iyong pagkatao. Sabi ni Jesus, hindi na kayo alipin, inaari ko na kayong mga kaibigan. Itinaas niya yung antas ng ating pagkatao. Yun ang nagagawa ng pagmamahal, pag-ibig. Parang pinabubuti mo yung kanyang pagkatao. Binibigyan mo ng dangal, ng karangalan ang kanyang pagkatao. Kaya gusto po natin yung mga kaibigan mabubuti Kasi ang kabutihan nakakahawa. Nakakahawa ang kabutihan. Maging mabuti kang kaibigan, yung kaibigan mo maging mabuti. Sumama ka sa mabuting kaibigan at ikaw ay magiging mabuti. Mahahawa ka. Sumama ka sa masama, makapasama ka sigurado. Yung nagagawa ng pag-ibig ng pagmamahal. Itinataas yung ating pagkatao. Itinataas yung ating dangal. Yun ang ginawa ni Jesus. Hindi na tayo inaring alipin. Hindi na tayo itinuring na alipin. Inaari na tayong kanyang kaibigan. Pangalawa pong tinuturo ng Ebanghelyo. Sa pag-ibig, walang reservation, walang itinatago, lahat ibinabahagi. Muli sabi ni Jesus, sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Sinabi ko na sa inyo, lahat ng narinig ko sa Ama, lahat binahagi ko sa inyo. Wala akong tinago, lahat ibinigay ko. Lahat sinabi ko. Ito nagagawa ng pag-ibig at ganun dapat ang pag-ibig o pagmamahal. Lagi ito nang babanggit, sabi ng isang santo, anong sukatan ng pag-ibig? Ang umibig na hindi sinisukat. What is the measure of love? The measure of love is to love without measure. Kahit na si Jesus, walang itinira sa kanya. Ibinigay niya yung kanyang buhay. Sa ngayon po, pag may mga naghiwalay, sa mga interview, marinig natin ito, madalas tatanungin, anong lesson natutunan mo? Anong aral natutunan mo? At madalas ang sinasabi, ang natutunan ko sa paghihiwalay namin, mahalin ang sarili.
to have reservation. Yan. Madalas natin marinig yan. Kahit masaktan ka, ang mahalaga, ibinigay mong lahat ang pag-ibig mo sa Kanya. Wala kang regrets because you gave everything. You gave it all. And you can say, even if you are hurting, even if you are in pain, sasabihin mo, no regrets. I did my best. I gave my best. Ganun kasi yung pagmamahal. Kahit na si Jesus sinasabi niya, walang itinira. Lahat Kanyang ibinigay. At pangatlo po, na tinuturo ng Ebanghelyo sa pag-ibig. Ang pag-ibig dapat pinagbubunga tayo. It should make us grow, mature, and bear fruit. Kaya sabi ni Jesus, humayo kayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Kaya pag may managhihiwalay, pag tinanong mo, anong dahilan? Kala ko maayos kayo. Nasasakal na po ako eh. Yan. Di na ako makahinga. Kasi ang tunay na pag-ibig, it should liberate you. It should make you grow, mature, and bear fruit. Dapat magbunga. Kung hindi ka na tumutubo, baka hindi na yan pag-ibig. Baka hindi na yan pagmamahal. It may be possession. Baka possessiveness. Kaya kung minsan, marinig natin, okay lang ba sa iyo na mag-artista ito, ang asawa mo, gawin ito, magtrabaho? Okay lang. Kung saan siya tutubo, kung saan siya lalago, okay lang. Yan. Itong tatlo, ang bagay, ang itinuturo ng Ebanghelyo, para mas lumalim ang ating pag-unawa sa pag-ibig o pagmamahal. Sa pag-ibig pala, hindi binababa ang kapwa, kundi itinataas ang kanilang pagkatao. Sa pag-ibig pala, walang reservation, walang sukatan. It is never calculated, and it should never be calculated. At sa pag-ibig po pala, dapat namumunga. Kaya ka nagmamahal for you to grow, for you to learn. You do not love for you to die. You love to grow and bear fruit. Pagdasal natin ang mga biyayang ito. Not only for God to increase our faith, but for God to help us increase our love. Pangalawa po, ngayong linggo ay Mother's Day. Sa lahat ng mga ina at mga tumatayong ina at nagiging mga ina, Happy Mother's Day po sa inyong lahat. Isang bagay po na lagi kong binabanggit, ang mga ina ay bukod tangi. They are so special to God. Alam niyo po kung bakit? Sa lahat ng nilang ng Diyos, sa mga ina ipinagkatiwala ang bata sa sinapupunan ng mga ina. Sa inyo pinagkatiwala ang buhay ng batang napakarupok. Yung paglaki ng bata sa sinapupunan ng isang ina. That is so delicate. Pero sa inyo pinagkatiwala ng Diyos. That's why mothers are so special to God. Because you have been chosen by God to carry the life that God has given to you. The life of a child. E napakahalaga ng mga ina. Marami tayong kwento about mothers. Wala sigurong kwentong hindi maganda sa mga ina. Sapagkat ang ina ang nagpalaki, nagluwal, at nag-aruga. At ang mga ina ay may healing power.
Kung buhay pa yung mama ko, pag masama pakiramdam ko, gusto ko lang tumabi sa kanya at ako'y gagaling. Sabi ko, patabi nga, ma, para gumaling ako. May healing power ng mga ina. Yung mga bata, pag umiiyak, alam ng ina. Alam ng ina ang nararamdaman ng mga anak. Kaya po sa lahat ng mga ina na nandito at nakikinig sa ating live streaming, Happy Mother's Day po sa inyo. May God continue to bless you with good health, happiness, and peace. And may God reward you for taking care of your children. And may God continue to protect you and your family. At pangatlo po, 1 year from now will be election, national, local election. Kaya sa lahat ng simbahan sa Archdiocese, alas 12 mamaya, patutunugin ng kampana for 10 minutes. To remind us, first, that we have to pray and discern. Kahit na 1 year pa, for the next election, makapili ng maayos na manunungkulan sa ating bayan, mula sa nasyonal hanggang sa mga lokal. We have 1 year to pray and discern and choose. As exactly 1 year from now, it will be national election. I think from the president down to the barangay, medyo malabo-labo yan sa dami ng tatakbo. Dami ng tatakbo. Please pray. May God continue to guide us for us to choose the right persons who will lead us. Alam naman po natin ang nangyayari sa atin. Yung simpleng ayuda, hindi nakakarating sa iba. Nawawala na parang bula. Alam natin yan. That is our experience. That is a common experience. Napakaraming dapat ayusin. Unti-unti nawawala ang West Philippine Sea. At wala tayong magawa. Pero hangad natin na makabalik, maibigay muli sa atin. Napakaraming pera ang pinalabas, pero hindi maramdaman ng mga tao. Kaya marami nagtayo ng community pantry. Palatandaan yan na mabuti ang tao. Pero palatandaan din yan na gutom ang tao. At palatandaan din yan, may pagkukulang ang gobyerno. Kaya maraming community pantry. Mabuti ang tao, ang Pilipino. Pero maraming gutom na Pilipino. At maraming pagkukulang ang gobyerno. 1 year from now, national, local election. Pagdasal po natin, kilatisin natin, at pumili ng wasto para maging maayos ang bayan na ito. Ang bayan na ito. Mahirap po kasing masilaw sa kapangyarihan, sa pera, katanyagan. Kung masisilaw man ang gustong mamuno, sana masilaw sa paglilingkod at pagmamahal na sinasabi ni Jesus. Magsitayo pong lahat. At sabay-sabay natin ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika,
sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Ama, taglay ang kababaang loob at pagtitiwala tulad ng kay Jesus upang manatili tayong ganap sa kanyang pag-ibig. Sa bawat kahilingan, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga may katungkulan sa simbahan at pamahalaan, maglingkod nawa sila alinsunod sa pag-ibig ng Diyos upang umiral ang katarungan, kapayapaan at katotohanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga hindi nakaranas ng pagmamahal at mga nasaktan dahil sa karahasan, hilumin nawa ng Panginoon ang mga sugat sa kanilang puso upang maranasan nila ang galak na dulot ng kanyang wagas na pag-ibig. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga pamilya, matutunan nawa nilang umunawa, magpatawad, at magbigayan sa isa't isa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga relihiyoso at relihiyosa, maging daluyan nawa sila ng lakas at galak, lalo na para sa mga nagdurusa dulot ng kahirapan at karahasan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga yumao, makapiling nawa nila ang Diyos sa kanyang kaharian sa langit. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sama din natin sa ating panalangin ng mga pasasalamat at kahilingang alay sa misang ito at sa nagdiriwan ng kanilang kaarawan, patuloy silang pagpalain ng Diyos at para sa kagalingan ng lahat ng may karamdaman at para sa kaluwalhatian ng lahat ng kaluluwa, kasamang kaluluwa ni na Antonio at Yustolia. Sa katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga panalangin at mga kahilingan. Ama naming mapagmahal, dinggin mo ang aming mga panalangin upang lumago kami sa pag-ibig at maging karapat-dapat na tawaging mga anak mo sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat pusong pagkatinibig mo, ngayoy nananalig, nagmamahal sa'yo. Tinapay na nagmula sa butil ng trigo, pagkaing nagbibigay ng buhay mo. At alak na nagmula sa isang tangkay na ubas, inuming nagbibigay lakas. Tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat pusong pagkatinibig mo, ngayoy nananalig, nagmamahal sa'yo.
ligaya at pagsubok, lahat ng lakas at kahinaan ko. Inaalay kong lahat, buong pagkatao, ito ay isusunod sa'yo. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat pusong pagkatinibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa makapahan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyo mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, bakatin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay, upang ang mga pinagindapat mong gabing dalisay ay maging marapat na makasalo sa biging ng iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo Sa rin. Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahain ganap kong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siyang dambana at pari naghahandog, siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel nag-isiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Dulod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, kay banal mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ganyan din naman nung matapos ng hapunan, nawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, dugo ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Poong Jesus naming mahal, iligtas mo kaming tanan, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis ng kakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
isinasamo namin kami magasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo, ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa, ang lahat ng obispo, mga pari at diakono. Ay lahanin mo rin, mga kapatid naming nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan at paginapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol, ni San Lorenzo Ruiz at mga kasama, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may ibagdibang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Amen. Atin pong awitin ang Ama namin. Aming sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo ang aming mga sala, ayon ng pagpapatawad namin sa nagpapasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iagyan mo kami sa lahat ng masama. Dihiling namin kami adyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lulod po ang lahat. Ito si Jesus, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inanyayahang makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang
ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Magsitayo po, dasalin natin ng panalangin para sa araw ng mga ina. Diyos na pinagmumula ng buhay, Diyos na mga babaeng banal, tulad ni Sara, Ruth at Rebecca, Diyos ni Elizabeth na ina ni Juan Bautista, Diyos ang mahal na Birhen Maria na ina ng iyong anak na si Jesucristo,
Dingin po ninyo ang aming panalangin at pagkalooban ng pagbabasbas ng lahat ng mga ina at lolang natitipon sa lugar na ito at nakikiisa sa ating live streaming. Basbasan mo po sila ng lakas na nagmumula sa iyong banal na Espiritu, sapagkat sa pamamagitan nila natutunan ng mga anak at apo kung paanong tumayo at lumakad, kung paano magsalita at maglaro, at kung paanong makalapit sa iyong banal na harapan sa pamamagitan ng tapat na panalangin. Pagkalooban mo po sila ng biyayang makiisa sa iyong banal na hapag at matanggap ang pagkain nagbibigay buhay, sapagkat silang mga nagtaguyod at nagpakain sa amin, at sila din ang nagturo sa amin kung paanong itaguyod ang aming mga sarili at ang aming mga pamilya. Pagkalooban mo po sila ng kalusugan at kapayapaan, ng galak at kaligayahan, at ng pagkakataong kami kanilang maipagmalaki bilang mga anak. Pagkalooban mo din po sila ng mga kaibigang manatiling tapat upang kanilang patuloy na madama ang iyong pagkalinga at pagmamahal. Gayon din aming isinasama sa panalangin ang mga babaeng walang nakakaalaala, lalo na ang mga tahimik na itinataguyod ang kanilang pamilya, naglilingkod ng may kababaang loob at nagtitiis ng hirap sa buhay para sa kapakanan ng kanilang asawa at mga anak. Kaya ang aming hiling, O Diyos ng kadalisayan, na ika'y manahan sa aming lahat na naririto at nakikiisa sa aming live streaming, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Muli sa lahat po ng mga ina na nandirito at nakikiisa sa ating live streaming, Happy Mother's Day po sa inyong lahat. Palapakan po natin silang lahat. Salamat po sa inyong pakikiisa sa ating banal na misa, at dun din salamat sa patuloy na kikiisa sa ating live streaming. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak, ay papakinabangin mong lagi sa kanyang lakas, bilang bungang masagana ng dulot mong pagliligtas, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon, At sumayin niyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, umayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristong muling nabuhay. Salamat sa Diyos. Mabuting umaga po sa inyong lahat. Mabuting umaga po. Ngayon at ipahaya, kanyang pagkalinga at habag, isa buhay pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Sa panahong tigang ang lupa, sa panahong ang ani sagana, Sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan, ngayon at ipahayag, kanyang pagkalinga at habag, isang buhay pa